Halos wala kang marinig. Hello guys! Gabi ulit. What's up May marinig kaming everyone? kakaibang For tunog this sa bubong. video, let's Pagaspas our ng pakpak, runs. hindi na may bigat. Pero biglang nawawala. Tumayo ako. Hawak ang isang machete na iniwan ng dating may-ari Saan ng yun yung may bahay. kalabasa? Sinilip ko ang labas ng bintana. At naroon ulit ang aninong mabilis na gumalaw papunta sa kawiyan. Pang paano? Pang Angelo, patinaw ng mata. ano yun? Tanong ni Bella habang halatang nanginginig ang boses. Tahimik ka lang. Kulong ko. Sinubukan ko maging kalmado kahit ramdam ko ang kaba. Biglang naputol ang katahimikan sa isang mahinang ungol mula sa likod ng bahay. May kapirin, panghalian lang to. Kasi Dahan-dahan kaming sumilip sa likod ng bintana. At doon, dahil miss ko na yung sarap niya. ang isang kakaibang nilalang. Mukhang ibon, pero Mukhang may kape, mga matang pero may nababaga. gatas. At ang mga pakpak na tila yari sa balat ng paniki. Uy, Halos bakit yung mabango si kape Bella. parang may balat ng Lebron? Tanong niya sa mahinang boses. Di kulay blue. Hindi na kami nakapagsalita. Bigla itong tumingin sa leksyon namin. At ramdam namin Kulay blue. ang malamig na hangin na sumunod dito. Na parang sky Sa blue. sobrang takot, sinarado ko ang mga bintana at nilak ito. Hindi kami nakatulog sa gabing yun. Hey yo, Hindi ko what are you looking for me? kung bakit paano kami nalaban Huh? o iiwas sa manelang na ito. Tanggalin mo yung me. Ngunit alam ko, Sa English. kailangan namin protektahan ang isa't isa. Tanggalin mo. Sa umaga, What are you looking pumunta for? kami kay Aling Maring upang humingi ng tulong. Not for me. Nagbigay siya ng mga Kasi break na may ilang ako man. buntot ng pagi, Mm. bawang, at asin. What are you looking Ilagay niyo for? yan sa paligid ng bahay niyo. Why man, di man what? Why man ka yan? Matatakot yan. Yan. Why? Manimong gingon. Hindi ko alam. Sino gyapon? Epektibo ito. Are you looking Pero for me? ginawa namin ng payo niya. What are you looking at? Nang sumapit ang Di gabi, mo kumingon nga mas ka. tahimik Kaya ang siya mo sa. paligid. At? Ngunit ang tanong ko, Wala ko nung... Wala hanggang ko kailan nung kami R. magiging At ligtas? Di nangutan ako. Ah, nilang tagan ako. Na Oh. walang katutuwang mangyayari. Akala namin ni Bella, tapos na ang misteryo. Kung ngayon, what are you looking for? Nya, duhara mata. Kinabukasan, Lisod habang ko. abala si Bella sa paghuhugas ng mga pinggan, Gagi. napansin niya Naglalis ang sa isang bisa. kakaibang marka sa pinto ng likod ng bahay. Isang tila gasgas ng hugis bilog na parang gawa sa matutulis na kuko. Saan ka pinagkaon? Angelo, tingnan mo to. Tawag niya. Lumapit ako at sinuri ang marka. Mukha itong sariwa at hindi ko maipaliwanag kung paano ito nagawa. Storyahe. Baka hayop lang, Mga kuliyang na. sabi ko. Sinusubukang pakalmahin ang sarili at si Bella. Ngunit sa loob-loob ko, Lugang sa may tangkalan niya kakaibang siya. bagay na gumawa nito. Hapon na ang dumaan si Mang Kaloy, ang magandang mangkukulang na kilalang albularyo sa kanilang lugar. Kailangan natin maglungag. Ako si Mang Kaloy. Baka may hindi pa nakakain dito. Magutom. Narinig ko ang tungkol sa mga pangyayari sa inyo. Inilabas So guys, niya hanggang ang dito isang kasi maliit na supot ng pulbos hanggang dito lang eh. at Hindi inabot na po sa akin. dito eh. Ihagis mo ito sa labas ng bahay tuwing tapit hapon. At sa gabi, huwag niyong bubuksan ang kahit anong bintana. Oy. Ano namin malalaman? Uligtas na kami. Tanong ni Ano Bella. I'm doing... Tik-tik ang pinakatusok sa manilang ng gilim. Sagot niya, hindi sitigil hanggat hindi nila makuha ang gusto nila. Pero kung may tataboy niyo sila ngayong gabi, baka tuluyan silang lumayo. Ginawa namin ang bili ni Mang Kaloy. Pinutbaran ko ng pulbos ang paligid ng bahay at sinarong nakasara at nakalak ang bawat bintana at Ang saan pintuan. pulbos sa kamay? Tahimik kaming naghintay. Hawak ang mga binigay na Aling Maring. Pulbos. Bawang, buntog pagi at asin. Pagsapit ng hating gabi, biglang yan ang hangin. Naramdaman namin ang presensya Pulbos ng kape. ng kung anong nasa labas. Narinig namin ang pagaspas Ito. ng malalaking pakpak at Kape mga pa to. tunog na parang humahalakhak na may halong
kita pinala. Angelo! Angelo sila! Bulong ni Bella habang mahigpit na hawak ang braso ko. Tahimik akong naghintay. Biglang may malakas na Kabalo kalabog kong sa bubong. napubukan ng kon. Kasabay ng tunog ng mga kuko na dumadampi sa kahoy. Na. Tiktek! Na. Sigaw ni Bella. Hindi pa yan Halos kulay. magkalag ako nang biglang kumakalabog sa bintana. Hindi may ko alam kung teknik. paano pero ramdam ko ang galit ang nilalang sa labas. Huwag kang lalapit sa bintana. Sigaw ko kay Bella. Pero hindi siya nakinig. Gusto niyang makita kung ano ang naroon. Sumilip siya sa maliit na siwang ng kortina at halos magpasto. Ang mga mata niya, pulang-pula. Hindi na ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang buti ng asin at tinagis ito sa bintana. Bigla ito na puno ng liwanag at narinig namin ang isang nakakabinging sigaw mula sa labas. Biglang tumahimik ang paligid. Wala na ang tunog ng mga bakbak. Wala na ang kalabog sa bubong. Pero alam namin na hindi pa ito tapos. Kinabukasan, bumalik si Mang Kaloy. That's not very, Anong nangyari kagabi? Tanong niya. I don't know. Isinalaysay namin ang lahat. Mula sa ingay hanggang sa sigaw ng nilalang. Tumango siya. Pero rata ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Huwag kayong papasiguro. Babala niya. Kapag hindi nila nakuha ang gusto nila, maaaring sila bumalik ng mas malakas. Maganda kayo, sagot niya. Ang tunay na laban ay darating pa lang. Habang mabalik si Mang Kaloy sa kanyang bahay, alam naming hindi pa natapos ang bangungot na ito. Ang tiktik ay hindi basta umaalis na walang dahilan. At habang papalapit ang gabi, ramdam namin na may mas malaking panganib ang nakakaabang. Ano pa nito? Pagkatapos ng babala ni Mang Kaloy, mas naging maingat kami ni Bella. Ginawa namin ang lahat ng kanyang itinuro. Ngunit ramdam namin na hindi pa rin kami lubos na ligtas. Ang gabi ay parang nagiging mas mahaba at ang dilim ay mas mabigat kaysa dati. Isang gabi, habang abala ako sa pag-aayos ng mga traps na iniwan ni Mang Kaloy, biglang bubukso ang hangin. Ang buwan na kanina'y maliwanag ay tinakpan ng maiitim na ulap. Parang may paparating na bagyo, pero hindi ito normal na bagyo. May kakaiba sa hangin. Angelo, nararamdaman mo ba yun? Tanong ni Bella habang hawak ang isang puntang pagi. Tumango ako. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Pero parang may nagmamasid sa amin mula sa dilim. Lahat ng alaga naming hayop ay parang nag-uunahan sa pagtawal at pagtilaok. Bigla, may narinig kayong malakas na kalabog sa bubong. Alam kong hindi ito gawa ng hangin. Angelo! Sigaw ni Bella. Tuturo sa bintana. Napatingin ako at nakita ang aninong pumapasada sa labas. Ang nilalang na ito ay mas malaki kaysa nung una naming nakita. Ang mga pakpak nito ay halos walang kasing lawak ng bubong namin. At ang mga mata nito ay nag-aapoy sa pulang liwanag. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Kinuha ko ang asin at bawang na iniwan niya Mang Kaloy. Inahagis ko ito sa bintana, kasabay ng sigaw. Layuan mo kami! Biglang umatras ang nilalang. Leave me alone. Go far away. Sa halip, lumipad ito papunta sa bubong. If you are not understand, pahawa diri, palayo. Palabaling. Ay parang narinig sa lakas ng mga labog nito. Agad kong kinuha ang radyo at sinubukang tawagan si Mang Kaloy. Mabuti na lang at sinagot niya agad. Mang Kaloy, nandito na ulit ang tiktik. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sigaw ko. Mang Kaloy, Kalma ka lang, Angelo. Niya. please come here. I don't Hindi know na what kantina na I'm iniwan doing. ko. Yeah, Tindihan it's mo yan. crazy. Tinagay sa gitna ng inyong bahay. Pero mag-ingat kayo, lalaban yan. Lalaban ako sa mundo. Ay sisintihan ko ang kantina. Wala Biglang ang lumakas ang isa sa pangako. labas.
bubog mo. Bumagsak ang isang bahagi ng bubog at nakita namin ang nilalang sa kanyang tunay na anyo. Hindi na ito mukhang ibon. Ang balat nito ay paraliskis. Ang mukha, kahawig na isang babae na may mahabang kuko at mataling na ngipin. Nagbigay ito ng isang nakakabinging sigaw na parang tumatagos sa aming mga kaluluwa. Habang hawak ang kandila, tinaas ko ang buntod pagi at tumakbang papunta sa nilalang. Nagsimula itong umatras, ngunit halatang nag-aalinlangan kung lalayo o lalaban. Umalis ka na! Sigaw ko. Nanginginig ang boses. Bigla itong sumugod. Ngunit, bago pa ito makalapit, may binagsak ni Bella ang isang bote ng asin sa nilalang. Napasigaw ito sa sakit at bumagsak sa lupa. Habang ito'y nagpapasigaw, biglang pumasok si Mang Kaloy. Hawak ng isang malaking kahoy na may nakaugat na mga simbolo. Inilapat niya ito sa nilalang at bumigkas ng dasal sa wikang hindi ko maintindihan. Unti-unting lumiit ang nilalang hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Napuno ang bahay ng tahimik na kalmadong hangin. Ngunit halata ang takot sa mukha namin lahat. Natalo natin siya, sabi ni Mang Kaloy. Pero tandaan niyo, hindi lahat ng tektek ay umaalis. Maaaring may iba pang darating kung hindi kayo mag-iingat. Paano po namin masisigurado na hindi na sila babalik? Tanong ni Bella. Panatilihin yung malinis ang iyong budi. Ang mga nilalang na ito ay naakit sa inggit, Kauna ko mo. at kasakiman. Huwag niyong hayaang halabunin kayo ng mga negatibong emosyon. Na? Napatingin kami sa isa't isa ni Bella. Napagtanto namin, hindi lang laban sa nilalang ang nangyari, kundi pati na rin laban sa sarili naming takot at kahinaan. Simula noon, naging mapayapa na ang aming tahanan. At hindi namin nalimutan ang mga aral na natunan namin sa gabing puno ng takot at misteryo. Ang Capiz ay hindi lamang ng ganda at yaman ng kalikasan, kundi pati na rin ang mga lihim na kwento na dapat igalang at pagawain. Pumunta na. Ano? Ano ka pa? Ano ba na? Ito ka gumagan eh. Sikir ako kaon na. Naglantar na tas yan. Kaon. Sige kaon, anak. Tama ka. Tama ka. Kaon. Nga, santol? Santo ang panita. Nabuka. Ano kaya si? Tama. Nag-release in kumina. Dugmok ka sa cellphone. Hey guys! Welcome to another video. So, ngayon, ang meron tayong santol, meron tayong umbrella, tsaka tingnan nyo yung santol, pulang-pula, Umbrella? kasi ang daming chili nilagay ko, at tsaka minix ko with asin. At tsaka meron tayong dito, Sos. Sabaw sos. sauce na bagoong at tsaka soy sauce. Kasi masarap ang soy sauce sa umbrella. So, sa santol, siguro try natin with asin. Kasi first time ko to mag-try with asin. So, ito, in-order ko sa Facebook. So, at least natin nila. So, start na tayo, guys. So, very excited ako dito. So, hindi ko alam. Pero ito, try natin dito try natin sa umbrella. Fresh yung umbrella. Daming chili. Try natin yung santol. Punong-puno ng asin.
itong kuwan lang ba? Kung ukay yung pinangit na laban to, wala. Wala. Asa mo ito? Wala, diyan. Wala man good. Pero nag-comment to sa akin. Hello guys, hindi pa natapos kumain yung kumakain. Uy, ang ngita na. No. Sila. Sakot. Naara. Hindi ba to? Kasi na to dia gipos. Karon guys, amo sa bulong ni among bulong. Ay, magdito ko niya. Bang itong bango. Di ba puro nilabanan? Ang yes, yan. Yung bestida, okay na. Ini yung lihat apa? Lapan ini. Itu bisa. Alam mo, kenapa itu suka tuh lagi? Hindi nga, ganun na na-up siya. Hindi nga. Balik. Gabot kot. Kaya na lang. Natulang na. Wala. Balmog. Balmog. Hello guys. So, what are you doing? Ang lakas ng hangin. Inulak yung cellphone ko. Hello guys, mga guys. Dito lang kami sa loob ng bahay guys. Kasi walang trabaho. At tapas kasi absent ako ngayon. Saan na kaya yung hinahanap namin guys? Kita. Ay nako guys, sobrang dilim dito. Kasing dilim ng pag-iwan mo sa akin. So what's up mga madam people? Ngayon, hanggang dito lang tayo ngayon sa ating video kasi maglalaba muna ako at kailangan ko
kasi yun. Lalabay. So, may nakasain pa ditong takuri. Kasi nag-iinit ng tubig. Tapos may hugasan pa dito sa lababo. So, hanggang tayo lang dito guys. Bye bye. A beauty guys.